So hello no, ngayon no, ang pananampalataya ay sinusukat ng Diyos. Ang ating pananampalataya. Paano ba sinusukat ang ating pananampalataya? Sa panahon ngayon, maraming mga tao na nagsasabi, hindi kami maniniwala kay Kristo. Bakit kami maniniwala sa isang tao? Tao lamang si Kristo. Hindi siya daan. Bakit kayo maniniwala kay Kristo? Bakit hindi kayo didiretso sa Ama? Bakit dumadaan pa kayo sa Kanya? Kung paano kung didiretso kayo sa Ama? Maliligtas kayo. Bakit kayo dumadaan yan? Tao lang yan. Hindi siya ang buhay. Hindi siya nagbibigay ng buhay kasi nga tao lamang siya at katulad natin. Yan ang mga sinasabi ng mga taong hangal na hindi nakakaalam kung ano ang kahulugan ng kasulatan. Ganito. Paano masusukat ang ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos kung hindi tayo maniniwala sa pinadala ng Diyos? Anong gusto nyo? Ang gusto kasi ng mga taong antichrist is ganito. Ang gusto nila is yung Diyos mismo na manaog dito sa lupa. At maniniwala sila. Pero yung pinadala ng Diyos Ama na si Kristo na sa pamamagitan sana niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananampalataya. Hindi sila naniniwala dito. Kahit pa ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos, na manalig kayo sa aking anak na pinadala. Lagi nyo tandaan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Before the creation, before Abraham, Jesus Christ ay andyan na. Paano? Sa simula, ang langit at lupa, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. At dito sa John, ang salita ay Diyos. At ang salita na yun ay nagiging tao at namumuhay sa piling ng mga tao. So si Kristo at ang Diyos ay iisa. So paano nyo masasabi ngayon na hindi nagbibigay ng buhay si Kristo? Kung hindi kayo maniniwala kay Kristo bilang Savior na magliligtas sa sangkatauhan na mananampalataya sa Kanya, paano nyo matatamo ang buhay na walang hanggan na inilaan ng Diyos para lamang sa mga taong patuloy na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sumusunod sa Kanya? Noong unang panahon, ang mga Pariseo, mga Eskriba at yung mga taga-simbahan mo yun, hindi sila nananalig kay Kristo. Paano ka nagiging Diyos? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kalapastangan ang sinasabi mo, tao ka lamang. Kung magsalita ka, para kang Diyos. Ang sabi ni Kristo, ang maniniwala sa akin ay naniniwala sa Ama. Ang tumanggap sa akin, tumanggap sa Ama. Ngunit hindi sila naniniwala. Bagkus ipinako nila sa krus. So sa ganong sistema, mga tao noon ay hindi naniniwala kay Kristo. Ganon pa rin ang sinasabi ng mga tao ngayong panahon. May mga tao pa rin ngayon na hindi naniniwala kay Kristo. So ang nagpapako kay Kristo noon, yun yung mga tao na hindi nananalig, hindi naniniwala kay Kristo na pinadala ng Diyos Ama na upang sa pamamagitan niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa ganong sistema, ang mga tao ngayon, dasin pa rin ang ginawa nila noon, sila pa rin ang nagpapako kay Kristo sa cross. Ang mga tao ngayon na hindi nananalig kay Kristo. Bakit ganito ang sistema ng tao? Maraming mga relihiyon na nagsasabi na si Kristo tao lamang, diretso kayo sa Ama kasi mas maganda diretso kayo sa Ama upang maligtas kayo. Wala ngang makakadiretso sa Ama. Wala nga. Hindi yan ang kagustuhan ng Diyos upang kayo ay maligtas. Ang kagustuhan ng Diyos Ama na ang tao dadaan muna kay Kristo upang makapunta doon sa Ama. Hindi ka makakapunta doon sa Ama kung hindi ka dadaan kay Kristo. Si Kristo ang tanging daan, tanging bangka, tanging barko na makatawid ka papunta sa kabilang bayan, kabilang isla. Ganun ang sistema.
Yun ang sistema. Siya ang nagiging hagdan, buhay, daan, pintuan. Bakit hindi nyo naiintindihan ang sinasabi sa kasulatan? Kasi nga, ang demonyo ang naghahari sa inyo. Maraming mga relihiyon. Bakit nyo ipinapangaral, bakit nyo pa rin binabasa ang Biblia kung ang ipinapangaral nyo ng pala puro against kay Kristo at hindi nyo ipinangaral si Kristo? Bakit nyo ginagamit pa ang Biblia sa inyong mga doktrina, pagtuturo? Bakit nyo iniligaw? Nagpapatunay yan na ang iniisip nyo ay mali. At yang simbahan at religion nyo na pinaniniwalaan, nagiging pintuan yan patungo sa impyerno. Believe it or not, yan ang mangyayari sa inyo. Kasi ang gusto ng Diyos, manalig tayo sa anak. Ganito sinusukat ng Diyos. Pinadala niya ang kanyang bugtong anak na Hesus Kristo at nagkatawang tao. Ngayon, sabi niya, okay, maniwala kayo sa taong yan. Maniwala kayo sa taong yan at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang mga tao, hindi kami maniniwala yan, tao lang yan. Paano kung sa pamamagitan niya nga lahat ng otorite ng Ama ay binigay na niya doon sa anak? Nagkatawang tao nga, kasi nga dito masusukat ang tao kung maniniwala ka ba dyan sa tao upang ikaw ay maligtas. Ngunit ang mga tao nagsasabi, hindi kami naniniwala. So kung hindi kayo naniniwala sa taong yan, kay Hesus Kristo na Diyos na nagkatawang tao, na ang salita ay nagiging tao at si Kristo, kung hindi kayo naniniwala sa ganyan, sa Kanya ang naghihintay sa inyo kaparusahan. Sinabi na yan dito sa sulat ni Apostol John, na ang mga taong hindi tumatanggap, hindi nananalig, hindi naniniwala o nananampalataya kay Kristo ay napaparusahan na. At mapaparusahan din ang mga tao na hindi maniniwala at mananampalataya kay Kristo, na sa pamamagitan ni Kristo magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga taong susunod, maniniwala at mananampalataya. So nagpapatunay na ang inyong mga paniniwala na si Kristo ay tao lamang at hindi nagliligtas, kayo ay nagiging candidate sa impyerno. Bakit mo gagawin ang ganyan? Ang Biblia ang pundasyon ng buong katotohanan. Ngunit, yung mga tinuturo nyo, hindi ko alam kung saan nyo yan napupulot. Anong libro ang ginagamit nyo? Libro ng demonyo ang ginagamit nyo. Kung hindi kayo susunod sa nakasulat sa Bibliyang ito, Biblia ni Satanas ang sinusunod ninyo. Iyan ang katotohanan. Kasi nga, ang Biblia ni Satanas, opposite sa katotohanan sa Biblia na nakasulat na Biblia na Diyos. Opposite sa inyo sa katotohanan. So, ang nangangahulugan, ang itinuturo nyo, demonic doctrine. So, yan ang mangyayari. So, mag-ingat kayo. No? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you, everyone. Amen.